Narito na. Magandang araw mga kababayan. This is Dante Klink ang II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. The CFO is the government agency that helps Filipino immigrants prepare for a successful life overseas. Unlike other migrant-focused agencies, the CFO plays a unique role in strengthening the economic, cultural, and political ties between Filipinos overseas and the Philippines. Even before our kababayan leave for foreign lands, CFO equips immigrants with information and helps them easily integrate into their destination countries and prepares them to become successful ambassadors of Filipino culture and excellence. For us at the Commission on Filipinos Overseas, the global Filipino diaspora is an untapped resource beyond remittances, waiting to be unlocked for intellectual, cultural, and national growth. As we strengthen a fabric that connects the global Filipino community through various programs and initiatives, we transform the challenges of brain drain into opportunities of brain gain. The CFO seeks to nurture the strong sense of Filipino community across the globe, while also encouraging them to contribute to the nation's development. We thank Radyo Pilipinas for giving us this platform to the challenges and triumphs of migration and development. We hope that the global Pinoy will be made aware of the programs and services that empower them toward meaningful migration and pave the way to immigrant success. Tandaan kabayan, para sa inyo ito, mabuhay ang bagong Pilipinas. Ang bayan, lakas ng katotohanan. Himpapawid na may layuning paglingkuran ang mamamayan. Sa bawat kwento may diwa ng serbisyo. At sa bawat balita may puso at paninindigan. Ito ang Serbisyong CFO sa bagong Pilipinas. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw din po sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo. Ito ang Tambalang. Jairus Madlang Bayan. At Ares Gutierrez, kayo'y nakikinig sa Serbisyong CFO sa bagong Pilipinas, handog ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service. Ngayon po ay Martes, ikatatlo ng Pebrero 2026. Magtungo po tayo sa mga balita na may kinalaman sa ating mga overseas Pinoys. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. CFO initiates partnership with Taguig City to engage overseas Filipinos in local development. CFO joins NACC in marking 4 years of advancing childcare reforms. CFO opens nomination for the 2026 Presidential Awards for Filipino individuals and organizations. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. The Commission on Filipinos Overseas, led by Secretary Dante Klink ang II, paid a courtesy visit to Mayor Lani Cayetano of the City Government of Taguig to explore collaboration opportunities with the city. The visit focused on aligning CFO programs like the Balikbayan project with Taguig's development priorities to encourage overseas Filipinos, Taguigueños to invest, retire, and participate in the development of the city. Agreeing on the objectives of the CFO, Mayor Cayetano shared Taguig City's strong positioning as a destination for overseas Filipinos, including its investor-friendly and transparent policies, continued infrastructure and urban development,
and its large and youthful population. She also highlighted opportunities for overseas Filipinos in real estate, township and lakeshore developments, interest-bearing investments, and inclusive projects developed in partnership with the private sector and non-government organizations. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. The Commission on Filipinos Overseas, or CFO, joined the 4th anniversary celebration of the National Authority for Childcare, or NACC, on January 29, 2026 at the Sequoia Hotel in Manila Bay, reaffirming its support for initiatives that advance the welfare and best interest of Filipino children. CFO Undersecretary Maria Arlene S. Borja and Mr. Jans Jerome Bentula attended the milestone event, expressing the Commission's solidarity with NACC in strengthening adoption and alternative childcare programs nationwide. A highlight of the program was the State of the National Authority for Childcare, delivered by NACC Executive Director Undersecretary Janela Ejercito, who outlined the authority's key accomplishments and reforms over the past 4 years. The celebration included a Thanksgiving Mass, the Bell of Joy, and the program on awards and incentives for service excellence or praise, recognizing outstanding contributions to childcare services. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. From every corner of the world, the Filipino spirit shines through compassion, excellence, and service. Wherever they may be, our kababayans continue to bring honor to the nation. The Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas, or PAFIO, celebrates the extraordinary contributions of Filipinos abroad and international partners whose contributions transcend borders and uplift the Filipino spirit. Established in 1991 through Executive Order 498 under the presidency of President Corazon C. Aquino, the PAFIO was born from a deep gratitude for the global Filipino community's unwavering support for the nation's growth and resilience. From this vision grew a platform that honors excellence, service, and global solidarity in many different forms. The PAFIO honors contributions across 4 distinct categories, each celebrating different facets of excellence and service. The Banaag Award recognizes collective action that uplifts Filipino communities abroad, emphasizing the power of collaboration and support. The Pamana ng Pilipino Award acknowledges individual excellence and distinction in various fields, highlighting the remarkable achievements of Filipinos worldwide. The Lingkod sa Kapwa Pilipino, or Linkapil Award, honors those who give back through humanitarian efforts and nation building, showcasing the spirit of giving and dedication to the Philippines' progress. Lastly, the Kaanib ng Bayan Award recognizes foreign partners who have gone above and beyond in championing the Filipino cause, underscoring the importance of global collaboration. Since 1991, 555 individuals and organizations from 55 countries and territories were conferred with PAFIO by 7 presidents. Their achievements remind us that the Filipino spirit transcends borders, making an indelible mark on the world stage. This 2026, the search continues. The Commission on Filipinos Overseas invites nominations for the next presidential awardees, individuals and organizations whose achievements and service continue to inspire the world. Nominations open on December 11, 2025 and close on May 29, 2026. Beyond the milestones and figures of the PAFIO are the real hearts behind the mission.
the men and women whose service embody the true spirit of the Presidential Awards. Visit the PAFIO website to know more about the awards and download the nomination form from the QR code and official links provided. Ito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. Jairus, tamang-tama ang pagpapakilala natin sa ating panauhin. Pero Oo bago nga yan, po. si Jairus po ay bukod dito sa serbisyong CFO sa bagong Pilipinas, ay involved sa Peso Sense project ng Commission on Filipinos po yun, Overseas. So Jairus, ipakilala mo nga sa amin, ano ba tong Peso Peso Sense Sense project ng CFO? Siguro marami po sa ating kababayan, Sir Ares. Alam na po yung Peso Sense kasi ano po siya, isa sa pinakamatataas ang reach at like sa Oo Facebook nga, po na. may 3.4 Opo, million 3.4 followers million. kayo eh. Kayo po ba, sir, isa doon sa 3.4 million? Mukha kasi Opo. basta kaperahan, ano yan eh. Kaya nga po. Attraction yan eh. Magnet Totoo, yan sa sir. social media pag ang pinag-uusapan, pera, utang, di ba? Basta- Pagtitipid. Opo, sir, basta Oo. usapang pera po talaga, palaging engage ang ating mga Pilipino. Oo. Lalo na po ang ating overseas Pinoys, as well as yung ating mga kababayang OFWs na nagtatrabaho sa abroad. Pero yung Peso Sense po ng CFO, isa po itong parang financial literacy campaign, isang FinLit program ng CFO kung saan ang layunin po natin mas lalo pa pong makater yung ating mga overseas Filipinos kung paano mag-budget ng kanilang pera, as well as kung paano mag-explore ng iba't ibang pamamaraan katulad na magiging guest po natin for today, kung paano ba mag-save, mag-invest at mapalago pa kung ano yung perang meron po sila. Kaya napakagandang programa po nitong Peso Sense, Sir Ares. Opo. Ano nga eh, actually, ang maganda dun sa ginagawa nyo dyan sa Peso Sense is, meron po kasi silang, kung titignan nyo po ang Facebook page ng Peso Sense, may sarili po silang Facebook page eh. Yung mga pa-cute na mga small messages tungkol sa pagtitipid, no, pangungutang, Ayun. na talagang tagos talaga sa puso't damdamin ng lahat eh, hindi lang ng overseas Filipinos. Hindi lahat ng tao, dahil lahat naman tayo kailangan natin ng pera, di ba? So, kaya very timely talaga kasi kahit kailan, sir, kailangan natin ng pera, kailangan natin mag-ipon, kailangan natin mag-invest. Kaya timely ang ating guest ating for today guest. po, na isang partner din ng CFO, ang Land Bank of the Philippines, Sir Ares. So yun nga, isang ang bankero. Opo. No? So kung tayo ay nag-amplify ng mga financial literacy messages and campaigns, ito ay eksperto talaga pagdating sa finances. Tama, No? Wag na na nating nating patagalin patagalin, ng sir. boxing. Opo. Jairus, ito, nasa kabilang linya na po ang ating resource person. Okay, so ipakilala ko na po siya, ang Senior Vice President ng Treasury and Investment Banking Sector ng Land Bank of the Philippines. I-welcome po natin sa serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, si Sir Gonzalo Benjamin A. Bongolan, o si Sir Bong. Oo, Sir Bong, Hello po. magandang umaga. Magandang umaga, sir. Magandang umaga sa inyo. Kamusta Jais po at kayo, sir? Aris. Mabuti naman, salamat. Mabuti-buti. Medyo kinakabahan. Hello, sir. Sir Bong. Wala si Sir Bong, baka Sir Bong. parang narinig ko kinakabahan yata si Sir Kinakabahan Bong. po ata si Sir Bong. Pero ayos lang po yan. Ayos lang yan, Sir Bong. Kami Ang rin ating kinakabahan mga kasi. mga kababayan. Ayun, sir. Oo. Kinakabahan rin kami, Sir Bong, kasi usapang pera to eh. Opo. Sir, ayun, Sir Bong. Sir, wag na po siguro nating patagalin pa. Sir, kayo po ay Senior Vice President mula sa Land Bank. At balita po namin, sir, mayroon pong panibagong programa na inihahain ngayon ang Land Bank, lalo na po sa ating mga overseas Pinoys din na nakikinig ngayon. Ito pong tinatawag ng Land Bank na Asenso Bonds, o yung ambag natin sa pag-asenso ng bayan. Pwede po bang malaman pa po natin, sir, kung ano po itong Asenso Bonds?
Oo, salamat sa tanong. Opo. At yung asenso ay actually pinaikli na ang ibig sabihin ay agriculture, sustainability, Mhm. environment, and socio-economic bonds. Mm. Ibig sabihin, yung mga funds na malilikom buhat sa mga investors ay mapupunta para sa mga sektor na nabanggit. Um, Ngayon, ito pong Asenso Bonds ay mababasa ninyo, makikita na meron itong ASEAN Sustainability Label. Ibig Mhm. sabihin, yung sinubmit namin na paggagamitan ng mga pondo ay pasado sa ASEAN standards ng sustainability. Okay, Ibig sir. sabihin, nakakatulong sa sustainable goals Sustainable, ng opo. United Sige. Nations at ng iba pang mga Mm. organization. So, ang ibig Yes. sabihin po, Sir Bong, yung kikitain ng bonds na ito yung gagamitin para sa agricultural development, ganun po ba yung gagawin diyan, yung mga Sa livelihood program, sir. pambili ng mga makinarya para sa agrikultura, yan po ba yung yung layo ng project? Tama po. Dahil ang agricultural development ay talagang core function naman ng Land Bank. Mm. Pero Opo. function din ng Land Bank na suportahan ang mga programa ng pamahalaan kasama na ang sustainable development. So, sa ilalim ng sustainable development, madami po mga kategorya, no? Pero ang i-generalize natin sa social and green. Sa Mm. social po, doon papasok mga nabanggit ninyo, mga rural infrastructure, food security, Mm. affordable housing, gender empowerment kasama rin ho. Oo. Ngayon, sa green naman, kasama ang renewable energy, Mhm. kunyari energy efficiency, yung green buildings, kunyari mga building na nagbabawas ng kanilang mga konsumo, ng kanilang mga emissions, Yes kasama po. po yun. Clean transportation, water management, at yung mga related po. So, yun po ang mga ide-direct po doon sa mga pautang sa mga sektor na yon, ang mga ma-raise na funds from the Asenso funds. So, napaka-inclusive pala, Sir Aris, ng Oo. Asenso Funds. Napaisip nga ako na, alam mo kasi, Jairus, Opo. yung mga migranteng Pilipino, Yes, yung sir. mga OFWs, yung mga permanent migrants. Kahit papaano may investment pa rin Yes, sila sa opo, atin, sir. and then marami sa ating mga OFWs, lalo na yung mga na-reintegrate, pumapasok sa agriculture. Opo, tama Diba? yun, sir. Nagtatayo sila ng mga farms, Opo. 'di ba? Mga fish ponds, mga kung ano-ano, basta agriculture related. And then kung magsasucceed itong Asenso Bonds ng Land Bank, iikot din sa kanila yung 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 benefit, 'di benefit. ba? Opo, sir. Tama po ba kami sa analysis namin, Sir Bong? Tama po talaga. Kasi iyon, para may kasama rin talagang programa ang Land Bank ho na pag-reintegrate ng mga bumabalik natin ng mga Mm. May overseas reintegration Filipinos, program din. at and then swak ho dun sa agricultural mandate ng Land Ng Bank. Land Totoo Bank. po yun kasi ah, ang ito naman po yung tinatawag na cycle. Kapag nakapagpautang, so may kapital yung ating kababayan at mai-invest niya ito, mapapalago Mm. niya, yun na palago niya, maibabayad sa amin, mapapautang din namin ulit sa iba nating mga kababayan. Mm. So, ganoon lang po yung cycle na yon. Kaya And then, multi-beneficial siya, no, sir? Hindi lang po yes, makikinabangan ng Oo. investor kasi yung iba't ibang sektor na present sa Pilipinas kagaya ng sa agrikultura, sa infrastructure, 'di ba? Yung mga nangangailangan po talagang mga komunidad, talagang matutulungan po sila sa pamamagitan ng Asenso Bonds. Pero sir, para mas lalo pong malaman ng ating mga kababayan kung paano ba mag-avail or mag-engage dito sa Oo. dun sa Asenso Bonds, papaano po ba sila, sir, pwedeng Oo. makakuha o makabili ng Saka magkano ang opo, at kailangan, 'di ba? magkano, sir? Oo. okay. Salamat sa tanong. Buti lang para mapaliwanag ko. Opo, Sir Totoo Bong. po, no, yung pag-avail nila ng bonds ay ambag nila sa pag-asenso dahil nga sa napaliwanag natin. Ngayon, meron hong dalawang paraan. No? Ang isa ay Yes. pumunta lang po sa maski anong land bank branch. Okay, sir. At ang ating mga branch officers ang siyang mag-guide na ng paperwork, ng mga documentary requirements, at saka yung pag-ayos nung mga debit credit ng account.
no, para po maisagawa yung investment. Opo. Yun ang isa. Ngayon, ay, so pong isa naman ay ang angkop sa ating mga kababayan abroad ay pwede naman po na mag-invest using the Land Bank mobile banking app. Meron pong mobile banking application ng Land Bank na downloadable po ito sa mga application stores, no po? Tapos pwede po mag-open ng account doon. Pagka-download po noon, pwede na po mag-open ng account. Opo. So hindi na kailangan po pumunta ng branch. Yung pagpondo, pwede rin po na pumunta sa branch o pwede rin naman po na fund transfer through the remittance partners. Actually nga po, Sir Ares, Sir Bong, parang tinry ko nga rin po siya kasi nakita ko po yung announcement ng Land Bank app. Kasi parang very pinopromote talaga po siya ng Land Bank, itong Asenso Bonds. Hindi lang po sa ating mga overseas Pinoys, pati rin sa kanilang pamilya at sa iba pa nating kababayan. At napakadali po talaga, parang may isasagutan lang po kayong forms para masigurado kung capable at ready na po ba talaga kayong mag-invest sa Asenso Bonds. And after po nun, ididirekta na po kayo sa kung paano ninyo, kung paano po kayo makakapag-invest ng bonds. Kaya napakadali po talaga ng proseso. Alam mo, Sir Bong, natutuwa ako sa paliwanag ni Jairus pero hindi ako makarelate kasi hindi ko nakikita yung ATM ko sa Land Bank kasi meron akong fund manager sa bahay. Malaking tulong din talaga yung fund manager. Fund AKA ang inyong yung misis. Yung aking misis, siya ang may hawak ng aking ATM. Pero ang ano nga doon kailangan po ba, Sir Bong, kasi 'di ba sabi niyo magda-download ng Land Bank app. Opo. Pero kailangan po bang meron na siyang existing na Land Bank account o kasi sabi niyo mag-o-open din ng account Kasi pwede hong mag-open ng account through the app. Opo. Kaya ito po yung Land Bank account ang i-open niya. mag-open po siya ng Land Bank account. Okay. Tama po yan. Tama po yun. At saka nabanggit niyo po yung fund manager sa bahay. Ay, totoo po yun. Efficient po talaga yan. At effective din. Actually, sa totoo lang, ito dinadaan-daan ko lang lagi sa biro. Pero mas effective talaga na wala sa'yo yung ATM mo Iba yung naghahawak. Opo, sir. Yes, tsaka anong tawag po dito, sir? Para kunwari, sir, si Sir Ares, pati ang kanyang misis, interesado pong mag-invest sa Asenso Bonds. As well as ang ating mga kababayang overseas Pinoys. Meron po bang certain maturity date, Sir Bong? Yung Asenso Bonds natin kung kailan pwedeng makuha or kung kailan po siya pwedeng mag-grow. Ganun, sir. May guarantee po, sir. Yeah. Salamat to. Ang totoo, ang number one, dalawa pong series ang pwedeng pagpilian. Pwede ho sa pareho rin mag-invest Ang isa ay magmamature in 1.5 years. Bale, pag mag-invest po ngayon, mabilis lang ako. Babalik ang kapital Kaya ni Sir Ares. ng mga August of next year. Yung isa naman 3 years ay 3 years lang yun, maikli rin yun, considered short term pa rin. At pabalik naman ang kapital sa 2029 Mabilis ng pa rin, February. At tapos affordable po ang Asenso Bonds ay ang minimum lang po nito ay 10,000. 10,000 po. Pwede na po kayong mag-invest. At may age limit po ba siya, sir? Wala naman pong age Wala limit naman basta. Pero limit pataas wala. Pababa meron. Makaka-open lamang ng account kapag 18 years old or above. So kahit college student na may extra na may naipon, doon na lang niya ilagay meron na po. So yung 10,000 nyo po, at saka kung gusto nyo dagdagan, in increments of 10,000 din. So 10,000, 20,000, 30,000. Maganda po yan, sir, kasi marami din tayong overseas Filipino youth, mga students na meron din naman pong savings at instead na parang naka-store lang ang kanilang pera, mas maganda na parang umiikot at may natutulungan pa
yung kanilang pera, no? So, ang Totoo gandang ho yun. investment po ng Asenso bonds ng Land At Bank, saka, po. banggitin ko rin ho, saka ma-attractive po ang interest rate dito kumpara sa mga usual na savings and time deposits natin, Oo, no? Sir Bong. Doon sa 1.5 years, ang interest rate po ay Wow. 5.1714%. Sir. Sa mga mataas ho Ayos yun. to ah. Yan. Tapos sa 5%. series 3 naman sa 3 years, 5.5615%. So, sana po masamantala ng ating mga kababayan at minsan-minsan po nagkakaroon ng ganitong rate. At saka ho sa ganung kaliit na investment, doon po sa ibang mga offerings po na mapapansin, mas malaki po yung minimum. Opo. So, ito po maliit lang. Actually, sir, parang kami ngayon lahat sa Radyo Pilipinas po ay nae-engganyo na mag-invest sa Asenso bonds, sir. Pero may limit po ba ito, sir, kung hanggang kailan? Hanggang magkano? Kung ayun, Oo. sir, kung magkano? Yan. So, dito po sa ang offer period po ay itong the rest of the week po pwede pa ha. So, meron kayong hanggang Friday ho ang Nako, nagsimula po mabilisan this week, to. no? Pero, at saka ho, bilisan kasi, pwede rin po kasing nangyayari sa mga offering na ganito kapag po yung mabilis ang take up, minsan po early, mas maaga kaysa sa na-set na deadline ay nagsasara na ho. Kaya ho, advice talaga ay sa lalong madaling panahon. So, ayun po. At yung, as I said, pwede po sa branch, pwede rin po sa MBA. At totoo po yun, yung sa MBA po, tinime yun, ang mahaba na po ang 5 minutes para ma-complete yung isang Yung investment transaction. opo, sa Asenso bonds using the Land Bank MBA. Ayun, sir. Actually, maganda talagang, maganda yung meron kang ganitong bonds. Kasi marami po tayong mga kababayan ngayon, Sir Bong. Kasi financially literate na nga dahil matindi yung kampanya tulad ng ginagawa ng Peso Sense. Totoo po, sir. Kumuha na rin ng ibang mga financial instruments from other government government institutions, di ba? So pwedeng meron ka sa Land Bank, meron ka sa Pag-ibig, 'di ba? Talagang na-maximize, sir. So secured yung secured yung iyong pera. Opo. Tsaka, ayun sir, magandang nalaman din po natin ng lahat ng ating mga kababayang nanonood po ngayon yung kagandahan at benepisyo nitong Asenso bonds ng Land Bank dahil lalo na ngayon Sir Ares, Sir Bong, no, na Valentine month, no, imbes na siguro gumastos tayo for Valentine's. Huwag ka na magbigay ng bulaklak at wag mo na i-date yung asawa mo. Ayan, ang ganda ng justification ko, ma'am, wag na kayo mag-date. Wag na kayong gumastos ng 10,000 para mag-staycation o mag-date. Ibili nyo ng Asenso bonds. Asenso bonds. Oh. Hindi kayo magsisisi after 1.5 Huwag na kayong bumili ng years. bulaklak. Ang mahal-mahal ng bulaklak, Totoo, 5,000, 10,000, yung mga pasikat diyan, bibili dun sa mga branded na flower shop. Asenso bonds ang ibigay nyo, di ba? Tama. Parang yung practical na advice na nakita natin, Jairus, no? Huwag kang magbigay ng chocolates, bigyan mo ng bigas. Totoo po, di ba? Ayun, Diba? parang ganyan lang Oo, yun. parang ganun lang yun eh. I-invest nyo na lang sa Asenso bonds ng Land Bank. Ayun. Yan, pwede na ba kaming endorser ng Asenso bonds, Sir Bong? Pwede na Pwede, ba yun? pwede. Hindi na ako nagsasalita eh. Okay. Ayun po, Sir Bong, maraming salamat po, sir. Pero may tanong pa ako kay Sir Opo, Bong. sige, sir. Ito po bang bonds na to, ito ay guaranteed by the Philippine government, di ba po? Bali po ang Land Bank, ang Asenso bonds na to ay issued by the Land Bank of the Philippines, no? Ngayon, ang Land Bank po bilang isang government institution, syempre po suportado ng government talaga. Ngayon, kung specific guarantee po, minabuti po na hindi na kumuha ng guarantee itong Asenso bonds. Bakit? Dahil number one, ang Land Bank naman po ay alam naman po natin na ang Land Bank through the years ay naging malaki at
at maunlad na institusyon. Opo. Kung sa maski ano pong sukatan ng bangko, ang land bank po ay nasa number 2, number 3, number 4, nasa top 4 po Oo, parati. lahat Mapa sa secured. assets, sa kapital, sa deposit, sa kapital. So, ayun po. Pangalawa, ang nabasa niyo po siguro sa dyaryo na ang land bank ay malaki ang ambag sa ating National Treasury sa remit ng dividends. Yun po yung pagpapakita na viable po siya at very profitable siya at sigurado po na magbabayad kami ng aming mga obligasyon. Oo. Wala naman pong instance sa buong kasaysayan na hindi kami nagbayad ng obligasyon ng land bank. At sa nakaraan at sa hinaharap po hindi po mangyayari yon. Ngayon, pangatlo po yung guarantee ko kasi yung sa karanasan ko po sa gobyerno, yung guarantee po kasi marami yung nangangailangan din niya na ibang sectors na Opo. priority ng ating government. Ngayon may cost din po sa government kasi. So, para na rin yung hindi ma-burden yung guarantee capacity ng ating pamahalaan ay yung hindi na rin kami kumuha para ma-deploy na lang sa ibang mga sektor natin. Okay. Yan. Kunyari po ang housing sector, ayan, nangangailangan po ng guarantees, for example. Ang ating mga lenders for housing. Ganun po isa, parang bang sige sa kanila na lang. Anyway, kaya naman dito habang kaya. Yun. Ayun po. Nawala si Sir Bong. Opo. Andiyan pa siya. Naglag. Ay, naglag po. Pero, ayun po, Pero maganda pa rin siya. No? Opo, Sir Itatanong ko Aris. lang kay Sir Bong Ngayon, kasi... so, Alice, ganun na Ayun. po, ito yan, napaka-safe po. tsaka sa murang halaga, kahit sino pwedeng makapag-start ng Asenso Bonds. At Oo nga eh. sobrang multi-beneficial pa po niya, no, Sir Aris? Sir Bong, last question ko bago ko kayo hinga ng inyong final message. Opo. Ito po bang Asenso Bonds, pwede ba itong ibenta sa iba? Kunwari, nakabili na ako ng bonds. Masyado akong business-minded. Ibebenta ko sa iba. Pwede ko bang gawin yun? Transferable po ba ito? Pwede po. Ay, Dalawa lang po ayun. dalawa po masasabi ko, no? Una po ay kasi itong Asenso Bonds ay ililist po sa exchange, sa Philippine Dealing and Exchange, kung saan po nakalist ang ating mga bonds, no? Para po bang ang Philippine Stock Exchange doon po nakalist at nate-trade, nababuy and sell ang mga ownership shares sa mga listed companies. Dito naman po sa PIDEX, dito ang mga bonds naman po ang nate-trade dito. So, i-course through po sa Philippine Dealing and Exchange ko ang ating mga if we want to sell or if you want to buy some more, no? I-course through po sa trading participant. Halos lahat naman po ng bangko sa Pilipinas ay trading participants. Ang Land Bank po ay trading participant din, no? Kaya pwede kung for whatever reason gusto niyo lang ipagbili, ay pwede niyo pong i-course through sa amin. Ang pangalawa pong gusto kong sabihin ay may possibility na tama kayo, Sir Aris, na baka mabenta nyo ng mas mataas, no? Opo. Pero may possibility din ng mas mababa kasi nga trading po yan. Oo nga. Depende naman po sa movement ng interest rate na siyang magiging magde-determine naman po nung buying or selling price. Yun na lang ho. Hindi siguradong yung capital ay makukuha ng buo. Pwedeng mas mataas, pwedeng mas mababa. So, gaya Pero, po ng lahat ng financial instruments, ito rin po ay may risk, di ba po? Totoo po, mayroon talagang risk po sa mundo at pero minimitigate natin at miniminize natin lahat yan. Pero ang maganda po na ang Land Bank, before securing any investments, lalo na sa ating mga kababayan, meron muna silang pinapasagot na parang maikling form para malaman po nila yung kakayahan, yung capacity ng ating mga kababayan makapag-invest at para mas maging aware din po sila doon sa papasukin po nilang Asenso Bond investing. No po, Sir Bong? Kaya, Sir Bong, baka po meron po kayong last message para sa ating mga sumusubaybay po ngayong araw when it comes to investing po sa Asenso Bonds.
Maraming salamat Opo. sa pagkakataon. No? Una, i-pick up ko yung sinabi mo, Jairus, no? Opo, Kasi sir. ang tawag dun sa form na sinasabi mo ay Client Suitability Assessment. Ayun, Kasi sir. nga ayun, at advokasya din yan ng ating Bangko Sentral, ng ating Securities and Exchange Commission, para nararapat din yung investment na isasagawa ng ating kababayan. Kasi hindi natin maitatanggi, meron tayong kababayan na medyo marami lang alam, medyo sophisticado na, meron tayong mga kababayan na nagsisimula pa lamang. Opo. So parang gusto hanggat pwede minamatch po yung investment mo doon sa iyong unawa at kakayahan. Opo. So, ang land bank po, ang Ascenso bonds po ay pwede po para sa lahat. No? At tinitiyak ko na ito ay pwede sa lahat ng klaseng kababayan natin. Ngayon, yung sa sinabi po natin na ang objective talaga natin naman ay siyempre makapag-ipon, makapagtabi para sa ating kinabukasan ng ating mga mahal sa buhay. Tama po yun, pero alam natin lahat na ito ay realidad ng ating mga kababayan abroad, overseas, ay sakripisyo. No? May sakripisyo po talaga. Yung kinikwento nyo kanina, totoo yan. Delayed consumption ngayon is i-invest ngayon para mas madami ang ma-consume in the future. So, yun po yan. Ngayon, yung pinagpaguran po natin, wag natin sana sasayangin. At Tama hindi po. mo ba't maraming scam dyan? Ay, No, nako. kaya ayan, kaya marami nabibiktima ang ating kababayan. Kaya ingat po, tingnan ho natin talaga na kung credible ba yung nagsasalita dyan, credible ba yung humingi ng pera, na rehistro ba yan, at saka alam ba ng otoridad yung mga instrumentong yan. So mag-ingat po. Kaya ito ay kasama na rin ho sa objective ng Land Bank na para magkaroon po ng instrumento ang ating mga kababayan na pag-imbisan na para na sigurado sila, no? At saka habang natututo po tayo sa finance, tulad ng lalo na't natutulungan ng ating kababayan ang programa ni Jarius na about pesos and cents, at then mas kaya na po natin pasukin yung iba pang mga investments na klase, no? Magsimula tayo sa base sa savings, sa mga safe na investments na ganito, hanggang sa pakomplika kasi nga ang tawag naman diyan risk reward trade-off. Medyo higher risk din yung high reward. Pero low reward nga, pero low risk naman. So habang umaakit din naman po sana ang tayo na habang kapag marami na tayong mga low risk investments, baka pwede na rin pumasok sa mga higher risk. Ayun po. Siguro, Wag po unahin yung higher risk. Oo, Nasa tama. muna. Opo. Siguro, Jairus, imbitahin mo na lang si Sir Bong para sa mas mahabang discussion ninyo sa Tama, peso sir. cents. Mas marami po tayo pang overseas Pinoys na mas magiging interesado pa. At yan po si Ginoong Gonzalo Bongolan, Senior Vice President ng Land Bank of the Philippines. At wag po nating palampasin ang pagkakataong na hanggang February 6 na lang, Jairus, Oo ang nga offer po, period. Sir Aris. Kaya po sa ating mga kababayan, mag-download po ng Land Bank mobile app o bumisita sa kanilang website at Facebook page para sa karagdagang detalye. Alamin ang mga serbisyong inihahati ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. At nagdaan na naman po ang isang araw ng pagsasahimpapawid ng ating serbisyong CFO sa Radyo Pilipinas World Service. At sa bawat kwento, sa bawat impormasyon, at bawat serbisyong hatid namin, layunin naming mapalapit ang gobyerno sa bawat Pilipino sa anumang panig ng mundo. Tandaan, kababayan, basta't balita at serbisyo publiko. CFO, kasama mo saan man sa mundo. Hanggang sa muli, ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
dito sa Radyo Pilipinas World Service.